eto na. Punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isang balita na nakita po natin kung bakit nga ba dapat ng kabahan. Ito pong si Senator Joel Villanueva dito kay Henry Alcantara. Dahil nga kung mapapansin nyo, hindi lang naman si Henry Alcantara yung nagbanggit ng kanyang pangalan. Kung hindi, ito pong si Roberto Bernardo, itong si former Undersecretary. So ngayon, ito na mga kababayan. Di ba may lumabas po na balita na nag-recant? Ito pong si Henry Alcantara at yung BGC Boys ng kanilang sworn statement. Sa madalit salita, may lumabas na balita na binabawi ni Henry Alcantara at nung BGC Boys yung statement po nila na sila po ay sangkot sa maanumalyang flood control. At ganun nga naman, pagka binawi yung statement, kung iisipin po ninyo, automatic yung mga sinabi nila laban po doon sa mga senator na nasasangkot, posibleng mawala na. Pero ngayon mga kababayan, di ba may lumabas na balita na ayon sa DOJ, hindi po binabawi ni Henry Alcantara at nung BGC Boys yung statement po na binitawan nila. At ngayon, ito na yung pinakamatinding balita na nakita po natin dahil ito daw si Roberto Bernardo at ito daw pong si Henry Alcantara, approve na daw po na maging state witness. Ibig sabihin, yung hiling po nila na maging kasapi po sila, umapasapi sila, masaklawan sila ng WPP, aprobado na po mga kababayan. So ibig sabihin, wala nang dahilan etong si Henry Alcantara para bawiin niya yung kanyang statement mga kababayan. So ngayon, ito i-play po natin. Pasok na sa nilagdaan ni Senate. Pasok na sa Witness Protection Program ang ilang sangkot sa flood control anomaly sa Bulacan. Kabilang na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Henry Alcantara. Ayan, di ba sabi, kung matatandaan niyo mga kababayan, kanino ba nagmula yung sinasabing pag-recant ng statement o sworn statement nito pong si Henry Alcantara at nung BGC Boys? Di ba nagmula po yan sa abogado ni Senator Joel? Kasi nga, ang pagkakaalam ko, parang na-interview po ata ng Bilyonaryo News Channel yung abogado ni Senator Joel Villanueva at nabanggit nga doon yung posibleng pag-recant daw ng sworn statement ito pong si Henry Alcantara. Kasi yung abogado daw ni Henry Alcantara, mga kababayan, mukhang nagsabi na binabawi na yung sworn statement nito pong si Henry Alcantara. Dahil nga mukhang wala daw pag-asa na maging state witness ito pong si Alcantara. Pero anong nangyari po kasi mga kababayan ngayon dito na naging state witness na itong si Alcantara at wala na po siyang dahilan na bawiin yung kanyang mga sinabi na salita. So ibig sabihin, kung ano yung mga sinabi niya patungkol kina Joel Villanueva, patungkol kina Jinggoy Estrada at dun sa iba pa na nasasangkot, talagang magtutuloy-tuloy po yan at titindigan niya po yan hanggang sa huli. Kasi wala na pong basis Kung babawiin niya yung mga sinabi niya, itatanggi niya yung ugnayan niya sa maanumalyang flood control, tandaan nyo, nagbalik ng pera itong si Henry Alcantara at yon ay nangangahulugan na talagang guilty po siya at sangkot po siya sa maanumalyang flood control kasi may binalik na perang galing po sa nakaw. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Hindi naman nilagdaan. Pasok na sa Witness Protection. Itinuturing na Area ang nilagdaan. Pasok na sa Witness Wait lang ba't gano'n nagbabak? Eto, tuloy natin. Protection Program ang ilang sangkot sa flood control anomaly sa Bulacan. Kabilang na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Henry Alcantara. Hindi naman nakalusot sa criteria ang ilan sa tinaguriang BGC Boys. Si Isaiah Mirafuentes sa Politico Update. Itinuturing ng state witness kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Bulacan sina former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former DPWH official Henry Alcantara, former DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia, at ang kontraktor at may-ari ng Sims Construction Company na si Sally Santos. Ibig sabihin nito, inaasahan silang makapagtuturo sa iba pang mga sangkot sa anomalya. Pagkailangan namin ang iyong testimonya para mapalakas pa ang kaso. Diba? Ng Estado para manalo tayo dito sa ating pinaglalabang kaso, pwede kang makuha. May mga conditions, di ka dapat most guilty, diba? Tama. Tapos absolute necessity at materiality ng iyong inilalahat. Parang ang pagkakaalam ko pa lang na nakapasok po sa
WPP mga kababayan ay etong si Bernardo pa lang at eto pong si Henry Alcantara. Kasi eto pong mag-asawang Diskaya, hindi sila nakapasok eh. Eh di ba gustong-gusto po nila na maging state witness? Kaso ang problema mga kababayan, hindi naman po nagbabalik ng kanilang nakulimbat sa kaban ng bayan. Tapos pa iba-iba pa yung sinasabi. Tapos may dumadating pa yung time na binabawi nila yung mga sinabi nila. Minsan may mga nabitawan na silang salita. Pero iba na ang ginagawa nitong mga Diskaya. Hindi rin sila nakikipag-operate sa pagbabalik ng perang nakulimbat po nila na parte ng restitution mga kababayan, di umano. So ngayon, kung titingnan po natin, morally talaga, dapat po, tama lang na hindi po naging kabahagi ng WPP ito pong mga Diskaya. Tama lang na makulong sila. Tulong sa estado. Nilagdaan pasok na sa witness protection. Sorry ha, nabalik talaga. Ito, tuloy natin. Pag kailangan namin ang iyong testimonya para mapalakas pa ang kaso, diba? Ng estado para manalo tayo dito sa ating pinaglalabang kaso, pwede kang makuha. May mga conditions, di ka Diba? dapat most guilty, diba? Tapos absolute necessity at materiality ng iyong inilalahat na tulong sa estado. Maituturing naman na silang discharge sa kanilang kaso kaugnay sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Pero hindi pa sila absuelto sa iba pa nilang haharaping kaso. Hindi naman pasok bilang state witness sina former DPWH official Bryce Hernandez at Nako! JP Mendoza. Ayon sa DOJ, hindi raw sila pasok sa standards ng pagiging state witness. Ngunit hindi nila tinukoy ang dahilan. Actually, hindi namin pwedeng banggitin kasi kung ano yung naging resulta ng evaluation or let's say, the process of evaluating alin yung mahalaga, alin yung hindi mahalaga. Pero suffice it to say na sa ngayon, wala kaming nakikitang pangailangan para sila ay discharge namin. At least patungkol dito sa mga kaso na kung saan sila ay parang lumalapit para matanggap bilang mga testigo ng estado. Samantala, sa pagtataya ng DOJ, umabot sa mahigit 316 million pesos ang kabuuang na ibalik ng 4 na bagong state witness. Grabe. Mahigit 170 days nang nakalilipas simula nang maungkat ang issue kaugnay sa flood control project. Hanggang sa ngayon, sumisigaw pa rin ang mga mamamayan ng hustisya. Hanggang kailan kaya maghihintay para may mapanagot ng sangkot sa anomalya? Umaasa pa ang hukuman na aabot sa 1.5 billion pesos ang kabuuang pondo na maibabalik. Ang pagbabalik ng pera o restitusyon ang isa sa mga hakbang para maging kwalipikado bilang state witness. Isaiah Mirafuentes, Abante. Ayan. Kung titingnan niyo mga kababayan, ito pong tawag dito, ito pong mga Diskaya, wala, hindi sila nakikisali do sa tinatawag na restitution o pagbabalik nung pera na nakulimbat po nila sa kaban ng bayan. Pero tingnan nyo sa kauna-unahang pagkakataon, dito sa gobyerno ni PBBM natin nakita na yung mga korap nagbabalik ng pera na ninakaw nila galing po sa kaban ng bayan. Ngayon, yung mga nagtatanong naman kung bakit etong sina Bryce Hernandez hindi po napabilang sa mga kasama doon po sa saklaw ng WPP, mga kababayan, siguro may dahilan. Ito po mga nag-evaluate dito po kay Bryce Hernandez. Meron siguro silang nakita na dahilan kung bakit hindi dapat isama sa Witness Protection Program. Ito pong si Bryce Hernandez at yung iba pa, mga kababayan. So ngayon, ang mahalaga dito, si Henry Alcantara nakasama at posible na magtutuloy-tuloy po yung pagtestigo po niya laban kina Jinggoy Estrada, kina Joel Villanueva at dun sa iba pa na mga sangkot na nakasama po niya sa pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, bukod pa po sa balitang yan mga kababayan, meron din tayong nakitang balita galing po sa Abante, una sa balita na kung saan eto daw pong si Manuel Bunoan uuwi na daw po ng Pinas sa February 15. Ayon daw po yan mga kababayan dito po sa ambassador ng US ng Amerika. Na si Babe Romualdez. So sabi po dito, basahin po natin. Yan. Nangako umano si dating Department of Public Works and Highways
DPWH Secretary Manuel Bonoan na babalik sa Pilipinas sa February 15. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez o Babe Romualdez sa panayam ng DZBB nitong Biyernes, Enero 16, nananatili pa rin si Bonoan sa Estados Unidos. Humiling umano ang dating kalihim ng 1 buwan na extension dahil sa pagpapalipat ng schedule sa surgery ng kanyang asawa, mga kababayan. So sabi pa dito, mga kababayan, ito daw, sabi ni Ambassador Babe Romualdez, "We know where he is. He is nothing hiding. He is California. He is in California pala now, and he asked for permission if he can stay for another month because his wife has eye problems." Ayon po kay Romualdez, he is asking for until after February. He will back there on the 15 or 15 ng February, mga kababayan. Sabi pa dito, samantala, nanawagan ang Malacanang kay Bonoan na mas makakabuting bumalik sa Pilipinas upang makapagbigay ng mas magandang impormasyon para maituro ang mga sangkot sa flood control scam, mga kababayan. Kasi nga, alam naman po natin, kayo ba, naniniwala kayo? O kayo, tatanungin ko, naniniwala ba kayo na hindi kasama sa issue ng maanumalyang flood control etong si Secretary Bonoan? O naniniwala ba kayo na siya, mga kababayan, ay hindi kasama dyan po sa maanumalyang flood control? Ako, mga kababayan, personally, sa aking pananaw, di ako naniniwala na si Bonoan ay hindi kasangkot dyan. Talagang hindi po kapanipaniwala na siya ay sekretary ng DPWH pero wala siyang alam sa nangyayaring kalakaran ng korupsyon dyan po sa departamentong hinawakan po niya. Kaya nga dapat, mga kababayan, isama rin etong si Bonoan sa iniimbestigahan kasi alam naman po natin, mga kababayan, na mukhang naiilihis na ang issue po dito kay Bonoan dahil nga po sa posibleng pagtatago po nito. Oo nga, ngayon sinasabi ni Babe Romualdez na hindi po siya nagtatago, pero dahil nga sa matagal siyang umuwi, mga kababayan, ano pong iisipin na mga kababayang Pilipino po natin? Di ba nagtatago? Yun talaga ang iisipin ng taong bayan. Kaya nga ako, mga kababayan, na sa totoo lang, ito, personal na opinion ko po ito, dapat po talaga siyang maimbestigahan. At dapat po talaga, mga kababayan, na siya po ay pigain kung sino yung mga kilala niya pang sangkot sa maanumalyang flood control na ito, mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa mga issue po na yan? Ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa di umano'y pagbalik ng Pilipinas ni Manuel Bonoan sa darating na February 15, 15 ng February? So comment below na lamang po kung sang-ayon ba kayo na dapat ay maimbestigahan siya at mapiga siya at mapatuga kung sino pa yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.